Ang kalusugan ng bawat isa sa pamilya ay higit na mahalaga. Ngunit, paano ito mapapanatiling malusog kung ang ating tinuturing na pamamahay ay pinapaligiran ng mga lamok? Ating tunghayan ang programang hindi lamang saya at halakakong dala, kundi paalala at kaalaman na hatid sa inyo ng programang Radyo Paalala. Ash, paliti ragod kog sa bondad to kay mga laba ko. Ganiha patas gig panilhig dari, wala pud ka naguna-una og tabang nako. Sama na si mama, oy magsigig panugo, mo palang gani akong paglingkod kay bago ra ko na magpaghinlo. Nya sugo na pud, puya oy. Ingna si Lila di ay nga sa sunod bulan na lang akong utang kay wala pa ko'y kwarta, maningil na pud to. Ayo, papalit kog sabon te dilila. O day, hulat sa ha. Bayad ti salamat. Ay day, palihog kung ingon sa imong mama nga bayaran niya yung utang kay dugay na intawon kaayo to. Wala para ba'y kwarta si mama tiba? Sa sunod bulan na lang daw. Dugay naman kaayo to. Unsa naman ang mama nimo? Sige na lang, basta ing na siya nga bayaran na gyud ko niya ha. Kay basi mapabarangay na nako siya. Sige te, ingnon lang nako siya. Unsay naa diri sa barangay hall? Ay, nay ka seminar. Maminos ako kadali. Magandang umaga po. Andito po kami ngayon upang imungkahi ang patungkol sa mga sanhi ng lamok at ang maaaring mga sakit na maidulot nito, lalong-lalo na sa panahon ngayon kapag ang isang lamok ay nakalunok ng anumang mikrobyo na mula sa dugo ng isang tao. Magiging dahilan nito upang ang mikrobyo na nakukuha dito ay may pasa sa ibang individual. Mataas ang posibilidad na ang susunod na makakagat nito ay magkasakit, maaring lagnatin at magkaroon ng mga rashes sa katawan. Habang nakikinig si Ash patungkol sa mga lamok, naging mas interesado siyang pakinggan pa ito lalo. Ngunit, bigla niyang naalala ang utos sa kanya ng ina. Hala, nindot man de paminawon kung unsa jud ang naa sa lamok oy. Akong inon si mama nga maminaw mi ani og padayon aron naapod mi makatunan. Ma, asa ka? Arin ako, daraan ang sabon oh. Asa kagikan? Hasta ba nimong dugaya odto na kaayo? Ay, naalang ko gipapino dito sa covered court kay nay seminar. Sus, daghan ra na silag nahibawan may man og naatay kwarta makuha dira kay aron mga tuta. Kalas-kalas ra nag-oras. Ay pag mga laba ka dito, kiata ra nang agi nimo. Unsa man ni si mama oy? Maminaw ra gani ta para makabalo pud ta. Ay sus, pag undang na dira Ash, pagluto dadto kay udto na. Magabot na to imong ate taod-taod. Ash, ahaman si mama. Hi te, si mama kay naa sa likod ng laba. Unso, mag-adto sa ko sa gawas tan-awon sa nako kadali akong mga sanina para maapil kay init kaayo. Wow ha, kinis. Ate good paapil pagpalaba. Tiguwang nakaayo. Itinoon na lamang ni Ash ang kanyang pansin sa pagluluto nito. At ang ate nito'y abala sa pag-aasikaso sa kanyang mga damit na hindi pa nalalabhan. Sus, kaluoy sa akong mga sanina, mapanalabhan. Nagpundok naman din ni diri sa likod. Uy, daghan na kaayo. Nah, unsa man ni? Kadaghan baglamok diri. Naaman di mga nakatambak na ligid diri ang mga basura. Hasta naman ning daghan na. Naunsa naman ning likod sa among balay. Naingon na magbasurahan. Ash, naunsa naman ning likod sa tong balay. Kahugaw naman ani. Gipuy-an naman ning lamok. Ay sus, may lang mo reklamo pasagdan ra gani ko ninyo dira. Di mo manabang og limpyo. Hindi na kumibo pabalik si Krisa at inayos na lamang nito ang kanyang mga damit. Umalis na rin siya pagkatapos nito. Ma, te, mga na ta, human ako gluto. Habang kumakain ng pamilya, biglang naalala ni Ash ang kanyang napakinggan patungkol sa lamok at mga sakit na dala nito. Dali-dali niyang ibinahagi at ikwinento sa kanyang ate ang mga ito. Te, naaday ko'y nadunggan ganina ba dito sa covered court sa barangay good, kuan sa lamok, ka nagiingon nila nga
makahatag og sakit, kalinturahon niya, naa kay rashes ug magluya ka. Ay mayo kay maogan niya kung pangutana kay mama ganina kaya tong likod sa balay daghan kayog lamok dito sa kwarto pod. Halati, anabi dito na makadenggi na kung mapaakan ka. Paglipas ng ilang araw, hindi maganda ang pakiramdam ni Krisa. Mahina siya at may lagnat ito. Napansin niya rin na marami ang mga rashes sa katawan nito. Naalala niya ang mga sinabi ng kapatid at ikinabahala niya ito. Ay, unsa man ni, kalain ba sa akong gibati? Asa man akong inita di ay, kalintura naman ni oy, daghana pagpula-pula sa akong mga lawas. Matud pa kay Ash, dinggi man ko nun ni. Mauna kahaning resulta atong nilabay na adlaw? Tinawag kaagad ni Josefa ang kanyang anak at dali-daling hinikayat upang samahan siya papunta sa ospital. Maaari sabi, adto tag ospital, uban ni usa ko. Ha? Ngano oy, naunsa ka? Halate, naunsa man ang lawas nimo, puno man nagpula-pula. Ginoo ko, hasta ba nimong inita? O tara, dalian na nato. Ngayong adlaw, so na-check na ako si Krisa no. Sa akong na-check sa imuha ma'am, positive ka na kay dengue. Base usab sa imong gisaysay kaganina katong milabay na adlaw, daghan kayo og lamok sa inyo human gipaak usab ka. Unsa man ang makaayo ani sa akong anak, Dok? Yes naman po, nay. Siguraduhon ang jud nato nga masigag inom og tubig aron dili ka ma-dehydrate. Inom jud daghan tubig, pahulay sa usab. Kunya nay, i-maintain nato og limpyo atong palibot aron dili na pod ni mas maseryoso ang sintomas sa imong anak o kamong mga pamilya nga dili na maapektuhan pod og usab. Daghang salamat, Dok. Amo ana tong limpyohan pag-ayo jud ang among palibot. Ari nami, Dok. Napagtanto na ni Josefa ang naging epekto ng mga lamok, kayon din ay natuto na siya sa mga dapat gagawin at mas naging masinop sa mga bagay at paligid nila. Lagi nga niyang inuuna ang paglilinis bago ang ibang bagay, kayon din ang anak nito na si Ash. Natuto na din siyang tumulong pa, lalo si Krisa man ay mas inuuna ang pamilya kaysa sa mga luho. Ang pamilyang Gomez ay mas naging alala sa kanilang mga kalusugan na maaaring may dulot na lamok at ng epekto nitong dengue. Ay, salamat. Nahuman gyud ta ninyo. O, di ba ma, dapat lagi na minaw ta atong seminar sa barangay kay importante kaayo. Lagi na, pasensya si mama ha. Sunod maminaw ta kung mobisita na punto sila. Di ba, Krisa? Oo ma, sunod, sabay na taninyo maminaw sa barangay. Minsan, mahalaga ding makinig sa ating mga anak at ibang tao upang mas maintindihan ang mga bagay-bagay at mandagdagan ng ating mga kaalaman. Gayon din ang pagiging masinop pagdating sa ating kapaligiran.